Solve the reaction at the supports. Ano yung siret? Ano yung elastic curve natin dito? Pag ano? Pwedeng pa ganyan. Tama. Ngayon, ang point natin ay i-consider kapag indeterminate siya, kung ilang degree, kunyari first degree lang, ibig sabihin, isang 3-moment equation. Kung second degree yan, dalawang 3-moment equation. Kung third degree yan, 3 beses ka mag-moment of equation. Kapag fourth degree, 4 na beses kang mag-3-moment equation. Kaya makakabisado nyo yung 3-moment equation kasi minsan 5 yung nawawala. 5 beses tayo mag-3-moment equation. Ayan. So, una, first step is magko-consider ka ng 3 points. Diba sabi natin, sa 3-moment equation, magko-consider tayo ng 3 points. Tama? So, I suggest kapag mamimili kayo ng 3 points, yung mga alam nyo na yung location. Di ba yung, naalala nyo yung H1 tsaka H2 natin? Yung H1 is the vertical distance. Tama? Ito yon. Nasaan ba yung dinrawing ko? Ito. Ang H1, tandaan nyo lang, no? Ang H1 is the vertical distance from point 1 to point 2. Tama? Ang H2 is the vertical distance from point 2 to point 3. And then the L1 is the length ng, actually ito yung left span, si L1. And then ito naman si right span. Okay, nasundan? Okay, tandaan yung mga value ha. Okay. So first, ano yung consider natin na point? A, B, and C. Considering A, B, and C. So, bakit yun yung kinuha natin? Kasi point sa elastic curve yung kailangan natin. Ano ang vertical distance from point A to B? Meron ba? Wala. 0. Ibig sabihin, ang H1, 0. Ano ang vertical distance from point 2 to point 3? 0 din. Ibig sabihin, 0. Ang H1 and H2. So, ngayon, kapag i-consider natin si ABC, ano yung formula natin ng 3-moment equation? Milli plus 2M2 L1 plus L2 plus M3 L3 plus L2 pala, sorry. L2 LO plus RO is equal to 6 EI H1 over L1 plus Pinakabisado ko. Tatawag ako mamaya talaga. I-recite nyo to. Ipapasulat ko sa glassboard yan. O, mamaya, maraming beses tayo magti-3-moment equation. Kumalma kayo, makakabisado nyo yan. Okay. Kapag kinonsider natin si ABC, ano yung M1 natin? Ang class, tingnan nyo, alin yung M1 natin dito? Diba ang consider natin point is 1, 2, 3. Nasundan? Si ABC. Ibig sabihin, yung moment sa A yung M1. Ano yung bending moment natin sa A? May value ba yung bending moment sa A? Anong support ba yan? May moment ba sa hinge? Meron, wala? Okay, ibig sabihin yung moment sa A, 0. Sa M2, ano yung point 2 natin? Si B. Ibig sabihin, yun yung moment sa B. Anong support siya? Roller. Pero, kapag kinat mo yan sa gitna, may tinatawag tayo dyang bending moment, di ba? May internal moment yan kapag kinat mo sa gitna, di ba? Oh, meron value si MB. Si M3, ano yung point 3 natin? Si point C. Ano yung moment sa C? May moment ba yun? 0, no? Kung naging fixed support yan, may bending moment dyan. Hindi, dito, kahit ikat mo dito yan, no? Ikat mo dito sa A yan. Wala talagang moment dyan, no? Kapag simply supported, di ba?
Di ba pagka simply supported, tanggalin mo yung support dito sa gitna. Ano yung drawing ng shear and moment diagram nito? Di ba? Angat. Bababa. Tapos bababa. Tapos angat. Di ba? Tapos pagdating mo sa moment diagram, start ka sa 0, may moment ba doon? Wala. Tapos bababa. Tapos dito 0. Ibig sabihin 0 sa moment sa A tsaka sa B. Ano yung shear and moment diagram nito? 'Di ba? Shear aangat. Nasundan? Tapos bababa. Tapos aangat. Tapos no load, bababa, tapos aangat. Nasundan? By area method to, no? Tapos yung moment diagram niya, start ka dito. So, positive area, aangat. Negative area, tama. Tapos, mag-i-slant. So, pag ganon. So, sa point B, makikita mo may moment dyan, no? Diba? Yan yung bending moment na tinatawag natin dun kay point B. Nasundan. Okay. Na-imagine naman. Next, ano yung L1 natin? Ano yung length natin sa left span? Ano yung kinonsider natin? A, B, and C. So, ano yung length sa left span? 5. Length sa right span? 5. LO. Ano yung left span? Ano yung load mo sa left span? Uniform distributed load. So, ang formula natin dyan is W L to the fourth over 2 over 4. L cube, WL cube over 4. Na pwedeng kabisado nyo na yan, no? Pero kung kanina nga, kung ano man yung gagamitin natin, okay lang, bahala kayo, no? So, ang W natin ay... Teka nga, hindi ko makita yung value. Teka, naduduling ako. Sige. Ang load natin sa left span ay WL cube, that is equal to 10 times 5 cube over 4. Magkano yung LO? Then next, ang RO ang RO, ano yung load natin sa right span? Point load. Ang formula sa RO is PB over L. L cube minus, L squared minus B squared. So, ano yung P natin? 15. Ano yung B? B. 2 sa left. Diba? Sumasabay kayo. 5 squared minus 2 squared time divided by L. Magkano yung RO? 126 point? Sakto. Ano yung value ng H1? Di ba yung H1 natin is the vertical distance from point 1 to point 2. Ano yung vertical distance niya? Vertical displacement, 0. Ang H2, 0. Ito yun, di ba? So, kung 0 to, 0 plus 0 times 6EI, anong value niyan? 0. So, substitute. Anong value nito? Ng M1? 0. Plus 2M2, which is MB. Ano yung L1? 5 plus 5 plus M3, 0. LO, 312.5 plus RO, 126 is equal to 0. Ano masasolve natin? My bad. Negative 21.925. So, di ba paano yung in-assume natin na bending moment sa derivation natin? Puro, di ba positive? Puro smiling face. Di ba positive bending? So, ibig sabihin, yung direction niyan is malungkot. No? Ngayon, so sir, paano natin magagawa yan? Ang gagawin nyo dyan is i-isolate nyo naman ngayon yung bawat segment. So, segment AB. Tama? So, ito si RA. Tapos may uniform distributed load. Ay, Barbie. Tapos, nandito RBL. So, si RBL, that is the
reaction before, no? Before the support B. Sir, ano ibig sabihin nun? Oo. Kasi ganito siya, di ba? Naalala nyo nga, di ba, sabi natin kanina, yung RBL, di ba pagka dinrawing nyo yung shear diagram nito, may reaction dito, may reaction dyan. So kapag dinrawing natin yung shear diagram nito by inspection, di ba aangat siya ng RA. Tapos bababa ka dito, tapos aangat ka dyan, tapos no loads, bababa, tapos, basta angat yan, hindi pumaling. Ayan. Etong RBL na to, ito po yan yung shear dito. Before the reaction. Kasi di ba kung ano yung inangat natin dyan, yun yung reaction dito sa B. So kung titignan nyo, ito yung reaction before the point B. No? Mamaya papakita natin yan. Kinat natin yan na, parang kinat natin siya dito sa side na yan. Ngayon, ano yung load natin? That is 10. And then ang length, 5. Ngayon, ano yung gagamitin nating direction dito? Pag ganito or clockwise or counterclockwise? Counter. Counterclockwise. O, kapag kinounter natin, di ba ito yung magpa-positive bending moment? So, ano yung, pwede naman counter or clockwise yung gamitin nyo? Hindi, I mean, pwede kahit alin. Pero di ba nga yung sa sinolve natin na sa dito sa derivation, lahat yan positive bending moment, no? Di ba yung M2? So kung negative ang nakuha nyo, ibig sabihin mali yung direction nyo. So anong gagawin nyo? Gusto nyo bang palitan yung sign or okay na tayo dyan sa negative? Okay tayo sa negative, no? So ibig sabihin lahat ng moment mo dito is pag ganito. Pero ang gagamitin nating value is negative 21.925. So, hayaan nyo lang yan na ganyan yung direction. So, lahat yan yung in-assume na direction na. No? So, to solve for RA, simply statics na lang to, no? Sir, paano naging statics yan? Simply supported beam na lang yan. Tama? Summation tayo ng moment at B is equal to 0, taking clockwise positive. So, we have RA. Ano yung moment arm ni RA? 5. Minus 10 by 5. Ano yung moment arm? 2.5. Yung moment natin, that is counterclockwise. So, negative. Ano yung gagamitin mong value? Negative 21.925 equals to 0. So, magkano si RA? Nasundan? Bakit naging negative to, tas negative din to? Kasi nga, di ba nga, mag-smile. Tapos ang negative value gagamitin nyo. Magkano po? 20 point? Yan din yung sagot natin nun. Next. How to solve for RBL? Summation na lang ng forces vertical is equal to 0. Upward positive. So, we have RA plus RBL minus 10 by 5. So, magkano si RBL? 385 kilonewtons. Next. Ay, bit na bura yung yung figure. Next, i-consider naman natin yung etong side na yan. Segment BC. Segment BC. So, ano yung mga meron dito? Nandito si reaction at C. Tapos, nandito si RBR. Tapos, meron tayo ditong negative bending, positive bending moment. So, ang gagamitin nating value dito is negative 21.925. Okay?
Ngayon, how to solve for RC? Summation ng moment at B is equal to 0. Clockwise positive. So, ano ni mga forces na magpaproduce ng clockwise? Yung 15. Ano yung moment arm niya? 3. Minus RC, ang moment arm, 5. Then, ito magpaproduce ng clockwise. So, plus negative 21.925 equals to 0. Magkano si RC? 4.615 kilo Newton. To solve for RBR, summation ng forces vertical is equal to 0. Upward positive, so we have RC plus RBR minus 15 equals to 0. Magkano si RBR? Ano po? Ngayon, paano natin masasolve si RB? Ito yon, dito nyo siya makakuha, di ba? In-exage ko lang yung drawing ha. Ito yung reaction at B. So, di ba meron tayong RB? Tapos, ito yung nasa left segment and then yung nasa right segment. So, by ano tawag dito? Action-reaction. So, kung nasolve mo dito is upward, dito magiging downward. So, RB, R. Tapos sa kabila din, upward yung na-solve natin. So, we have RB, L. So, to solve for RB, that is equal to RBL plus RB, R. So, magkano si RB? So, i-add nyo lang. Ang na-solve natin is 29.385 plus 10.385. 39. So, ito na yung RB mo, RC, and RA. Yan din yung sagot natin nung nakaraan. Check na natin. Area moment. Ang sagot dito ay... Pangit mo ng drawing. Ang nasolve niya dito ay... Tagal 20.615, 4.615, and 39.77. So, parehas lang, no? Dapat, no? Diba isang... Actually, maiksi lang yan. Mukha lang malaki. Malaki na kasi sulat ko. Pero sobrang iksi na ng solution niya. Ba't ba tayo nag-area mo? Kasi may tangent deviation doon. Next question. Tatapusin natin yung area moment method din para sa Thursday wala tayong meeting. Alamin natin kung para sa... Gusto pala. Pwede naman, no? Pagka tinamad na si Sir Man, gusto nyo mag-quiz. Ay, class, kapag natapos kayo yung 3-moment equation, since nakita nyo naman, di ba madali lang? Malay nyo, isama ko sa quiz 4, no? Gusto nyo puro area moment. Ano yung sabi ng last term? Sabi nila, Sir, pinakamadali yung 3-moment, ba't di ka nagpa-quiz? So, try ko. 3-moment na lang po, sir. Yung area moment. Para makahabol-habol kami, sir. Para makahabol-habol kami. Half-half. Kailangan mahirapan din kayo sa area moment. Hindi pwedeng yung ibang batch lang. Quiz pa lang naman yun. Sir, paano pagka ganito? Yes, sir. Ano i-consider natin na 3 points dito? Sir, anong gagamitin? Sir, 3-moment equation. So, again, isa pa, formula. Ang formula ay M1 L1 plus 2M2 times L1 plus L2 plus M3 L2 plus L4 RO equals 6EI. Wala kayo dyan. Joke lang, 0 yan eh. Pero 6EI na nga. 6A. Plus H2L2. So, sir, paano pagka may fix? Di ba this is indeterminate to first degree? Kapag ganyan, no? Again, no? Tandaan nyo, again, kapag may fixed support, kasi hindi ito ginagawa lagi, wala kayong masasolve.
Gagawa kayo ng imaginary beam. Imaginary beam lang. Imaginary lang. Dummy beam, no? Na wala siyang moment, tas may dummy support ka lang dito, no? Dummy support. Na parang random beam lang naman. So, ang i-consider natin dito ay considering points. Kasi 3 points, di ba? 3 points. So, that is I, A, B. No? Nasundan? 3 points. So, ano yung M1 natin? Ito yung 3 points, no? Pantay-pantay lang yan. So, ang M1 natin is yung MI, which is 0. Kasi imaginary lang naman, di ba? Ang M2, yung moment sa A. Kasi yan yung bending moment sa A. No? Meron yan, fixed support, no? Kaya meron siyang moment sa A. And then, ang M3, yung moment sa B. Roller, external roller. 0. Ang L1, ano yung length span? 0 din. Kasi imaginary lang naman, no? 0. Ang L2, 8. Ang LO, may loads ba tayo sa left span? Wala, imaginary lang din, edi 0. Ang RO, 2. Isang uniform distributed load which is WL cube over 4 plus RO, no? Ang formula ng RO is PB L squared minus B squared divided by L. Substitute lang natin. Ang W natin ay 15. Ano yung length? 8 over 4 plus P. Concentrated load 10. Ano yung B? 4. 8 squared minus 4 squared divided by L. 8. So, magkano yung RO? Magkano yung RO? 2168. 2160. Sakta? Okay. Ang H1, 0, no? Kasi walang vertical distance. H2, 0. So, salpak nyo lang sa formula. So, ano yung M1? That is 0 plus 2MA. Ano yung L1 natin? 0 plus 8 plus 0 plus LO 0 plus RO 2160 is equal to 0. Magkano si ME? Negative. Yan din yung sagot nyo nun, di ba? Kilonewton meter. Yun ba may pinakamagandang plates? 135. So, ang 135 natin dito positive, which is counterclockwise, magpo-produce ng sad phase, no? Negative bending moment. So, kayo drawing nyo, actually, pwedeng ganito na din yung drawing nyo, no? Ay, pangit. Ito na lang. Kunyari, ito yung free body diagram natin. Hindi ko alam kung ano yung... gumalaw ka. So, di ba na-solve nyo? So, ito yung sinasabi ko sa inyo para positive na lang yung gamitin nyo. Pwede rin na ganito, no, class? Itatama na natin yung direction. Since negative bending yung nakuha nyo, isa sad phase natin. Pero ang lalagay nyong value is positive. No? Kasi tinama nyo 135. So, ngayon magkakaroon ka dito ng RA and RB. So, how to solve for RB and RA? Summation tayo ng moment at... Summation tayo ng moment at A is equal to 0, taking clockwise positive. So, we have 10. Ano yung moment arm ng 10 kilonewton? This is 4 plus 15 multiplied by 8. Ang moment arm, 4. Minus
Ito, magpo-produce ng counter, minus 135, minus RB times 8 equals to 0. So, magkano si RB? 48.7. 7? 725? 125. Oh, mali tayo. And then, using summation ng forces, vertical, pwede na yan, is equal to 0. Upward, positive. So, we have 10 plus 15 times 8 plus, minus pala to, sorry. Minus plus RB minus RA, joke lang, plus, equals to 0. Magkano si RA? So, that is equal to 48.125, 10, tas ito, tas minus to. 31.81.875 87 Ano yun? Oh, actually, alam niyo pagka ganito yung problem, ang pinakamadali yung formula kasi kabisado niyo yun, integrate lang, no? Pero, again, three-moment equation is three-moment equation. So, powerful talaga siya kahit anong method na kaya siya i-solve. Diba, isang oras lang. Ang oras po lang. Ang dami pang problem. Tumanggal po yun. Next natin, yung may deflection naman. Sige, mag-CR ka na. Ito naman yung sinasabi ko na pwede nyo din siyang i-solve using pag-solve ng deflection, no? Deflection at C nga lang. Limited nga lang siya. Pero DIM pa din sa pag-solve ng deflection. Na powerful talaga ang DIM. Kasi at least pagka alam nyo yung tray moment, pwede nyo siya i-combine. Makakapag-solve ka ng indeterminate using tray moment and makakapag-solve ka ng deflection using DIM. Sir, paano to? Ano yung reaction nito? Ang haba na i-upload ko sa YouTube. Laki-laki na rin ng video. Stop ko na kaya to.